good morning, Pilipinas! And welcome na naman po sa isa naman nating reaction video mga kababayan na kung saan meron po tayong reaction nandito pero bago ang lahat. Mga kababayan nating OFW, mag-ingat po kayo, magandang buhay po sa inyong lahat At syempre maraming salamat sa patuloy na pagsuporta po kay Tiger99 at syempre sa ating mahal na presidenteng Bongbong Marcos. Maraming salamat po sa ating mga tala senders, sa ating mga followers, sa ating mga reactor, yung ating mga commentator at syempre sharer. Thank you mga kababayan. So eto na nga. Huwag na natin patatagalin mga kababayan. Eto, ayan hindi pinalampas ng netizen mga kababayan. Itong napansin po nila dito sa dalawang naging first lady. Yung isa mga kababayan ay talaga namang tunay na first lady. Kasi nga naman pinakasalan, di ba? Tapos syempre, nagkaroon ho sila ng anak, di ba? At least kahit pa paano pinakasalan mga kababayan. Samantala yung isa, kayo na lang humusga Kaya nga sinabi ko, dalawang naging first lady Yung isa nga lang, legal first lady. Yung isa naman, ano ba? Common law first lady, ganon. Pangit naman pag sinabi natin iskabetyang first lady, di ba? Tama na yung common law o first lady. Ito na nga mga kababayan, sabi po dito, netizen po ito netizen, hindi pinalampas si Haniled, original Alta versus Alta-Altahan. Ay, sino kaya itong sinasabing Alta-Altahan mga kababayan? Kayo po, sino pong sa tingin ninyo yung Alta-Altahan dyan? Nag-viral ang photo ni First Lady Liza Araneta Marcos na bit-bit ang isang marikina made bag sa Italy. Wow! At least kahit pa paano yung yung ating sariling produkto mga kababayan, talaga namang bit-bit, nakarating ho dyan sa Italy, di ba mga kapatid, mga kaibigan na panamain kumpara kay Hanilet na may Gucci bag habang binibisita si Duterte sa Dahig. Wow! Gucci! Pasensya na mga kababayan hindi ko alam yung mga bag na yan, yung Gucci na yan ulitin ko, yung bag ko lang ho dito, Jansport. Mga tag 250, minsan nga matatawaran ko pag 250, 200. Kaya pinuri na mga netizen ng simplicity ni Lisa. Habang binigyang pansin ang luho ni Hanilet, tila nagpapakita ng pagkakaiba ng tunay na Alta at nagpapanggap na mayaman. Oh my goodness! Oy, kayo, grabe naman kayo kay Hanilet naman. Mayaman ang mga Duterte, Diyos ko naman itong mga maraming maraming ninakaw. Maraming pera ho yung mga yan. Maraming pera yung mga yan, mga kababayan, mantakin nyo ba naman? Mula kay Digong hanggang dun sa mga kapu-apuhan ni Duterte, ilan yung anak ni, tama ba, anak ni Pulong? Nasa 400 plus na franchise ng 7-Eleven dyan sa may Davao City. Dun sa mga pagmamayari ng mga Duterte. Di ba? Kayo naman mga kababayan, Ang daming ninakay. Ay, nako, ano ba naman? Sorry. Ano ba naman kasi yan, ang daming pera ng mga yan. Tignan nyo hindi magkanda ugaga sa pagpili ng mga titulo ng lupa yung mga yan, mga bahay. Diba? Ito na lang yung anak ni Hanilet na si Kitty Duterte. Diba? Grabe mga kababayan mga bag pa lang tong mga to, yung mga taon nito. Etong mga gamit ni Kitty talagang hindi ho basta-basta. Diba? Tingnan nyo, yan Goyard, Dior, Hermes, Chanel, Loro Piana, Hermes, yan mga Hermes. Anak ng teteng naman. Hindi basta-basta yung mga Duterte. Isa pa mga kababayan, yung mga kaibigan ng mga Duterte, hindi ho basta-basta tao yung mga yan. Mga allegedly eto, di ba? Hindi ho kasi basta-basta yung mga yan, Tapos itong si Kitty na naman, US citizen yan. Di ba? Kaya mayayaman ho yung mga yan. Marami na hong mga, mga ninakaeste, mga naipundar yan. Marami na hong naipundar yung mga yan. Kaya kayo naman mga kapatid naman. Ano po masasabi ninyo dyan? Comment nyo nga po dyan kung talagang mayaman nga ba talaga itong mga Duterte na to. At
At the same time, sino ba yung nag-aalta-altahan lang dyan? O di kaya nagpapanggap, sabi nila nagpapanggap daw na mayaman. Sino kayo nagpapanggap na mayaman sa dalawang yan, mga kapatid? Comment nyo nga dyan. O ngayon, dito tayo sa last topic po natin. Maalala nyo ba? Ito pa pala. Ito to, yan ha. Magiging ano ako ngayon kukuha po ako ng porsyento dito kung sakaling maibenta ko to ha. Kasi sabi ni Pebbles Kunanan dito kaninong bahay itong nasa BGC McKinley? Pwede kayong mag-inquire para malaman ninyo kung kaninong bahay ito. Di umano, binibenta siya ngayon for 178 million. Baka gusto ninyong bilhin or gusto ninyong mag-inquire 178 million yan tutulungan ko na po na magbenta. Baka sakaling may commission akong makuha. Ay, sayang din yun mga kababayan. Pang pintura ko lang ng bahay ko. Ito na nga, dito tayo sa last topic natin. Ito mga kababayan alam naman po natin itong naging aksyon ni Sara Duterte dito sa chismisan sa Quiapo. Chismisan nila ni Amy Manotoc at saka nitong mga kandidato kasama itong si Isko Moreno. Chismisan to mga kababayan, hindi naman pagkakandidato, hindi naman rally yun hindi naman campaign rally yun kasi di ba kapag sinabing campaign rally, dapat ang maririnig ho natin sa kanila, di ba? Dapat yung kanilang mga plataforma. Pero ang mga narinig ho natin doon mga kababayan, puro paninira di ba? O ngayon, itong si Joel Chua, si Congressman Joel Chua, talaga namang hindi ho nakaligtas dito kay Sara Duterte. Na nilait-lait, kung ano-ano pinagsasabi kay Congressman Joel Chua. Matanong ko lang Sara Duterte, bakit si Joel Chua lang ang binabanatan mo? Hindi mo kayang banatan? Bakit si Joel Chua lang ba ang allegedly nanira ng pangalan mo? Actually, hindi nga sinira yung pangalan mo kasi sirang-sira na pangalan nyo. Diba? Sirang-sira na kayo mismo nanira ng pangalan ninyo, Sara Duterte. Huwag kayong mag-pinpoint ng ibang tao. Huwag nyong ibintang sa ibang tao yung ginawa ninyo. Bakit hindi mo mabanatan yung mga congresswoman? Natatakot ka. Bakit yung mga congressman ang binabanatan mo? Kasi alam mo na hindi ka nila papatulan kasi babae ka, ganon. Wala talaga. Ito pa nga mga kababayan, sabi dito, nagsalita po, or di kaya nag-rest back. Ano ba? Hindi yung nag-rest back. Nagsalita na lang, gamitin natin yung nagsalita po. Etong si Congressman Joel Chua, dito sa ginawang pamemersonal. Ultimo yung physical appearance, si Congressman Joel Chua, talagang binanatan ni Sara Duterte. Sabi dito mga kapatid, Manila lawmakers respond to Sara Duterte, I don't resort to negative campaign, which is correct. Diba? Tama yan. Hindi mo kasi makakatulang ang negative campaign kung papatulan mo pa si Sara Duterte. Alam nyo na kasirang-sira na pangalan yan, tapos papatulan nyo pa, di ba? Congressman Joel Chua, tama lang yan. Wag mo nang patulan, wag mo nang intindihin yan. Kayaan mong taong bayan ang mga kababayan ang maghiganti. Manila 3rd District Representative Joel Chua want to focus on his campaign instead of engaging with Vice President Sara Duterte recent statement. The Vice President took a jab at the lawmaker in his speech during a sortie of mayoral candidates Isko Moreno in Quiapo, which is under Chua's district. During the rally, Duterte pick up. Ito na mga kababayan, sinasabi natin Sara Duterte pick up an apple and made a snow of handling it to congressional candidates Apple Nieto who is running against Chua. Ang apple na yan, ibigay mo kay Snow White, Joel Chua. Alam niya, di ba, si Snow, alam nyo, di ba si Snow White, kumain ng apple tapos nabilaukan. She said in, text or jest? Yun na nga po, yung sinabi ko nga po, parang hindi ho ata nagbabasa ng kwentong pambata itong si Sara Duterte. Ulitin ko po si Snow White po, hindi ho nabilaukan. Okay? Hindi ho totoo itong sinasabi ni Sara Lustay tuloy, sorry. Sara Duterte po tuloy natin. Nirerespeto po natin ang kanyang pagpili ng kandidato. Ito na po yung sagot ni Congressman Joel Chua. Nirerespeto po natin ang kanyang pagpili ng kandidato sa aking distrito. Basta, focus lang po ako sa kampanya ko dito, which is correct. Correct yan, Congressman Joel Chua. Hayaan mo mga tao ang maghigante.
Chua said in message to ABS-CBN News, Saturday, April 26. The House lawmaker noted that the matter, or what mattered to him, is to efficiently deliver program to his constituents, adding that negative campaign will not bring any good to help resident. Ang atin po ay maibaba sa distrito ko ang programa na ating programa na ating napatupad habang tayo ay nakaupo bilang kanilang representante. Correct. Hindi po tayo magre-resort sa negative campaign dahil wala naman po itong maitutulong sa ating mamamayan, o di ba? Chua Chair, the House Committee on Good Government and Public Accountability that scrutinized the use of confidential fund of Sara Duterte office, mga kababayan. Ngayon, mga kapatid, dahil dyan, ayan, inaatake po ni Sara Duterte itong si Congressman Joel Chua dahil nga sa pag-scrutinize ng good government and public accountability dito sa mga confidential at intelligence fund nitong si Sara Duterte. Diba? Which is totoo rin naman yung sinasabi ni Congressman Joel Chua dyan na wala namang may dudulot na maganda yung negative campaigning na yan eh. Kaya doon tayo mag-focus, doon tayo tumingin sa mga kandidato po na malinaw yung kanilang mga programa or kanilang mga plataforma. Hindi yung puro na lang forma at puro paninira. Diba? Tama na po yung mga ganyan. Hindi porket sikat, hindi porket makilala. Sige, boto natin mga kababayan. Tapos, pag walang nagawa, anong sasabihin natin? Nabudol tayo, diba? Doon tayo mga kababayan, doon sa tipong may napakita na, may napatunayan na, diba? So kayo po, ano po masasabi ninyo? Comment down below. And please follow, like, and share for more. Peace out.